good morning. Saturday na naman. Nagpaplano si Danica, pumunta kami sa Central Park Zoo and hindi ko alam anong trip doon. Hindi pa ako nakakapunta doon. Hi! Yay! Bakit? Hindi pares tayo ng may experience bago. Shop, park, set. Breakfast natin. Spam light, we don't like sodium. So habang nagluluto si Danica, try ko lang muna maglinis dito sa bahay. Ang alikabok, ay yung ngayon yung mga alikabok. Kate sa balat, tanggal mo tayo mga alikabok sa mga table. Ngayon o, mga alikabok. Yung mga ganyan. Ayaw ko yan. Mga alikabok. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Maglinis na. Ito na nga, ililinisin ko na nga eh. Wala na yung mga ali-alikabok. Yung mga gusto ko walang alikabok. Makati sa balat yun eh. Ano, kamusta spam natin? Crispy-licious, juicy-licious, Jollibee Spam. So, dyan naman tayo maglilinis. Tanggalin natin mga alikabok. So yeah man, so diba ang daming alikabok sa bahay. Punas ako ng punas. Nag-search ako kung paano mabawasan yon. Kasi every like 2 days or 3 days, punas ako ng punas ng daming alikabok. And makati sa balat ko yun. I have a really sensitive skin. If you, I don't know if it shows yung leeg ko, it really does get so dry. Tas ang kate, lalo na pag sa araw. Pero long story short, so nag-research ako of what we can do to minimize yung dust sa bahay. And sabi ng AI, yung ganito, ano ba yun? Yung smart purifier, whatever. Ito. Ganyan. So, it's been a good investment. Ang ganda. So, nilagay ko sa prompts. I asked like, what's the best brand? Not really the best brand, pero like the best brand that I could purchase na within my financial space. Tapos, ang capacity niya is for it to be able at least 24/7 na naka-turn on or at least 20 hours a day na naka-turn on. Kasi ayoko siyang i-off to the point na ayoko nang may mga alikabok nga sa bahay. Tapos, gusto ko rin, sabi ko sa prompts is I want it to be able na ma-connect sa home app ng Apple. So I can basically control it anywhere where I am. Tapos may automatic feature siya na kaya niyang i-sense kung mataas yung alikabok level, yung dust level ng bahay or ng condo. Tapos lalakasan niya yung makina niya basically. So having this for almost a month, gumagana man. Kasi usually 2 to 3 days nga nagtatanggal ako ng alikabok sa table, sa chairs and couches. Ngayon almost like every 1 week, 7 days or like 10 days. So worth it. Tapos quality wise ng bahay, ang ganda. Kasi hindi na siya yung parang muggy din. May ganung dating eh. Yun lang. So, kung kayo magiging homeowners na kayo or like, you're gonna be living on your own and gusto nyo nang malesan yung pagtanggal ng mga alik-alikabok sa bahay, yan yung ganyan. Yung ganyan. Yun. To. Kaninang umaga, pag-gising namin, 1 lang yan yung 37 na. Ayun, bumababa na oh. So, it's gonna go down all the way to 1, not 0. Tapos yun, ibig sabihin, wala nang alikabok yung bahay nyo. Yeah! Breakfast! Tapos na? Yan na sir. Tapos na po. So yeah man, papunta na kami ngayon sa Central Park Zoo kami. Kaya ng trip for this weekend. And si Danica, hindi siya makapag-decide kung ano ang glasses na susuotin niya. Ano ang mga glasses mo? Tignan natin ang mga glasses na choices niya. Glass number 1. Okay lang ba? Number 2. May papakita ko sa'yo. Nabili ko siya for $6. Na ano? Kay brother. Guguluhan ka na, no? Iba talaga pag maganda. Ito si $6. Maganda yung green. Oh, yung green na yun. Zoo! Para makakita na ako ng penguins. Last verdict ito daw.
Ito daw talaga. Yan na talaga. Yan na talaga. Gentle Jenny na talaga tayo. So yeah man, dito kami ngayon sa subway. And dito, sa mga upo na ito, mga ganito, make sure lang na malinis talaga pag uupo kayo, kaya may wipes kayo. Kasi every night, dito talaga natutulog mga homeless. And it's not really the most ideal type of person that you wanna see sitting on a chair, like sleeping on a chair. Medyo madumi talaga sila, may mga secretions. So, avoid pag uupo sa mga ganito. You can put your stuff on it, but not really sit on it. Or kung may wipes kayo, wipe it down. Lagi akong umuupo sa mga chair na to, di man lang niya sinabing may mga secretions. Kasi kadiri talaga, like makikita nyo, kadiri talaga. Lagi akong umuupo sa ganyan pag kami ganyan. Kaya dati lang may wipes ko. Penguin mo! Sabi mo? Sa Philippines kasi may bayad pag mag-feed ka. So kung $10 lang naman, mag-feed ako. Na? Penguin. Ay, no, homeless. Yan, yung mga natutulog sa mga bench yan, mga ganyan. Tara! Kayo ng ng tawag dito, Home Alone. Ito dito yung The Plaza Hotel New York. Dito yung nag-check-in si Kevin McAllister. Yan. The Plaza New York. Diyan siya nag-check-in nun. Tao ngayon dito sa Central Park. Tourist time kasi ngayon is a Saturday morning. So, anticipated talagang sobrang daming tourist. But it's all good. Chill na chill pa rin. No rush. No? Makunat na mukha. Yung mga trip, oh. Chill na chill, oh. Yung mga trip. Central Park. James! Walang makita. Wala pong mata. Paituturo ko sa'yo dito, Danica. Dito. So, ang mga lamppost ng Central Park, titignan nyo may mga number na ganyan. 60 and 16. Yung 16 hindi ko alam eh. Pero but the first two numbers is ayan yung street kung nasaan kayo. So, 60th Street ngayon to. Kasi ang haba ng Central Park eh. I think it starts like 50s hanggang 100. Something to know. Diba? Mas ayun oo, trip po. Kung gusto nyo, may mga ganyan mga trip dito. Ganda ng business model nila. High-end daw kayong mag-picnic dyan. Yan. High-end picnic. So yeah man, dito, ang maganda sa Central Park is malapit dito yung Billionaires Row. So meaning is yung mga building na sobrang mamahal makatira. Like, it's like 25 million each. Something. Yan o, dyan sila yan. Yan ang Billionaires Row, man. Grabe yan ang rent. Like, it's only the people who knows. Hindi ko alam kung paabutin ko yung level ng yaman na yan. It's too much. Pero, I don't know. Baka pwede. Ay, yung Billionaires Row. Tawag dyan is Billionaires Row. So, kakasabi ko lang kay Danica. Dito sa Central Park, di ba sabi ko like, Central Park starts from 50th something street hanggang 100 something street. So, mas mataas pa. So, sabi ko kay Danica, dito sa mga mas mababang mga numbers of streets is mas madaming mga tourist kasi nandyan lang yung Fifth Ave, nandyan lang yung Louis Vuitton, nandyan lang yung Apple, nandyan lang yung mga shit. So after they finish usually shopping around those area, transition sila dito. So ang daming tao, but it's all good. The more you get up the number of streets, mas kokonti yung mga tourist, mas maraming locals. But yeah, pero dito usually yung mga lower side of numbers is yung mga nakikita sa mga movies kasi yun yung mga attraction talaga eh, per se. Init! Ang ganda! Totoo to? Oo, totoo. Nakikita natin sila. So ang maganda is nasa same airspace lang namin yung mga ibon. So para ka lang din nasa loob ng cage nila. Ano eh, first time ako nakapunta ng ganito. So ayun o. Ayun o. Ayun lang, walang cage. Nasa same airspace lang namin sila. Ayun yung paharot, ang ganda o. Ayun o. Ito lang kami o. Ito lang kami. Taas lang namin siya.
Little known about kay Danica. Sobrang fascinated niya sa ants. Like, basta about sa ants, sobrang fascinated niya. Lahat about sa ants gusto niya makita. Nakakatakot siya. So, yun lang yung attraction, oh. Tapos ito yung pulang parrot, oh. Part of the exhibit kayo. Huwag niyo silang anuhin. Sanay sila sa tao. Not a big fan of animals with feathers, honestly. Medyo nakikiripiyan ako. Not really a big fan of animals with feathers. Si King Julian sa Madagascar. Din ng Madagascar. And seabirds. Uy, penguin din yan, Chungak. Type of penguin din yan siguro. Joke lang. Kasi corner eh, wala kang katabi. Ano? Nag-smile sila sa akin kanina. Tingnan mo naman, oo. Nag-smile siya. Dito kami ngayon sa mga penguins. Finally! Nagkita na kami. So, si Danica, enjoy na enjoy siya pinapanood namin ng mga penguins. Sinabi ko sa kanya, at one point, sa Harrison Plaza, sa Manila, ako pati yung tropa ko sa Harrison Plaza, pumunta kami. Mayroon silang penguin exhibit at one point, and we was able to basically play with the penguin, hold the penguin, pick up the penguin, tapos may mga slide. Basta sa Harrison Plaza to sa Philippines, Harrison Plaza, Manila. Doon, basta sobrang saya namin ni Corano, ewan kung ba't may gano'n sa exhibit noon, Penguin World, whatever. Pero si Danica hanggang ngayon, ayan lang siya, tingin-tingin lang. Grabe, imagine it mo, nahawakan niya yung mga penguins kanina, lumapit sa kanya. Kami hindi lang hawak, buhat, laro. Tanong mo kay Cora. Ganyan din kalaki yung penguin nyo? Malaki yung penguin. Ay, ako, mabata pa ako nun siguro, ganyan lang din. May isang penguin nawawala. Kanina pa siya dyan, may umiihi na penguin. Nagko-contemplate. Ano? May penguin face the wall daw, face the wall. Face the wall. Oh, face the wall siya dyan, oo. Dito ka. Madilim eh. Ano sabi mo? Yung kinokopya kong forma today, outfit check, is yung kasama ni Adam Sandler sa 51st date! So yeah man, so tapos na kami sa Bronx Zoo tuloy, sa Central Park Zoo, and we're just gonna be walking around the park, enjoying the park. Malaki yung park, kaya kung pupunta kayo dito, make sure you get a good amount of time to walk around, tapos good shoes talaga, and socks, and yeah man, ikot-ikot na lang kami. Pupunta kayo dito, make sure nag-jogging kayo. Ang taas nun! Mataas ba? Mataas yun, nakakapagod yun Yeah, oh no, what's up? So nandito na tayo sa part ng Central Park where may mga sarili-sarili silang mga ginawang mga court nila. May mga badminton dyan, may may pickleball dun sa baba, and then kung nakikita nyo dun sa may like on the middle part, dun mismo yung dun na mismo yung mga nag-lounge, ayun no, dami nila dun no. Mga nakabanig yung mga yan. Oh, dyan. Paano? Warrior's pose. Warrior's pose.
Tambay lang dito sa park. Ang ganda panahon. $10 to. So yeah man, so kakatapos lang namin sa Central Park. Bumalik kami dito sa Queens. Sobrang init. So balik na lang kami dito. And we don't really want to spend so much time sa outdoors. Kaya dito na lang kami. And ngayon, order ako kay Boy Isaw ng medyo maraming order of liempo. Kasi what we usually do is I pack up my lunch or our lunch for on a weekly basis. Kasi ang dami namin ginagawa every day. So mas maganda ng para naka-meal prep. Basically, it's a meal prep. So we try to buy. So if nandiyan si Boy Isaw, sometimes we try to buy like a bulk amount of liempo. Tapos tinatabi ko na lang sa ref. And then that's gonna be like our food for the whole week. But hindi lang ngayon. So syempre nagluluto rin kami ng some other stuff within the week. Pero ang sarap lang ng may parang go-to liempo ka tas air fry mo lang sa air fryer. So yeah man. So message ko lang siya. Message ko lang siya. So sarap man. So kung kayo ay taga Queens and New York within the city, or I think maybe sa New Jersey nakikita rin siya. So try to reach out to Boy Isaw. Si Boy Isaw. Si Robin Jan Calalo. Yan. Check out nyo siya, man. So usually, nandito siya sa may Queens, Woodside area. Sa may Phil-Am. Tatayo siya ng stall na dyan. Mostly Sundays. And yeah, so ito, message ko lang siya. Yo, bro. Yeah, if you're around the area by Queens, pwede kayo mag-order. Maybe like pass by sa stall niya and then just pay him through Zelle. Well, actually, di tayo na-reply yung tropa. So, re-rectine na natin siya. Baka kasi magsarado na sila eh. Katulog ako eh. Minalas tayo, sarado na sila. Nag-impake na sila. Malas. Nakatulog ako, di ako nakaabot. Ha? Di ako nakaabot. Madumi, next week na lang. Next week dito ka ulit? Oo, buong street naman kami. Sige. Next week para marami. Ayun, Buong dito. Little Manila. Sige. Oo, sold out lahat eh. Oo nga, sige, next week. Next week na lang, tol. Sorry. Hindi, okay lang. Nakatulog din ako. Nakatulog ka? Oo, sige. Yun lang, hindi tayo umabot. Wala tayong baon. Pero ayos lang. All good. Hanap tayo ng bagong trip. Yeah, so sarado si Boy Isaw. Hindi kami nakabili ng isa ng dinner namin, pati food for the week. But it's all good. Ang sabi niya, by next week, yung Little Manila street food, whatever na mangyayari is gonna be back for Sunday next week. So magandang trip yon, magandang daanan. They're there, I think like every second Sunday and last Sunday of the month. So andun sila. So next week, siguro ay nantitripin namin, tapos bibili kami ng 1 week worth of liempo. Pero ngayon, tonight, hindi ko talaga alam ang dinner namin. Anong dinner natin? Sa tingin mo, Danica? Muna. So, yun. Liempo talaga dapat eh, pero nakatulog. But, moving forward, kukunin ko yung mga boxes namin. So, may bago kaming technique na ginawa ngayon actually is, so instead sa meal prep namin, instead of like using the plastic containers, yung mga parang lock and lock or whatever, hindi na kami nagaganon kasi ang dami ng hugasin lagi. Mas marami pang nakukuha na oras yung paghuhugas ng mga containers kaysa sa pagluto or sa pagkain. Kaya ang naisip kong technique is bumili kami ng mga parang disposable containers. So para isang gamit lang, tapon na, parang take out lang palagi kasi ayaw na namin maghugas. So papakita ko sa inyo mamaya kung ano itsura ng mga yon. And isang technique yung pagiging organized sa mga medication pills nyo for your food supplements or your medications for your vitamins. Ang gandang advantage. I've been doing it for almost a month, and within a week, siguro mga out of 7 days, 1 to 2 days lang ako nakakamiss ng medications ko. So yeah man, last share ko sa inyo yun for the night. Tapos siguro, and that's it. Pakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko mga lalagay ng food.
Yo, so given basically in New York we have such a limited space, the condo is not that big. So I try to maximize my space dito sa garage. And so I try to put some stuff here. I'm not really sure kung pwede with the landlord, but she haven't said nothing yet. And some other guys here got their tires or whatever, may mga gulong-gulong dyan. Kaya siguro pwede naman. So I try to live some, like a little parang storage area dito sa condo. So yeah, kunin natin yung mga lunch boxes. I try to put them here kasi nga I got like 400 of them. So maliliit lang siya pero it takes a lot of space sa bahay. So basically, ayan, dyan nakalagay. And this is like some of my, I gotta install that. Kailangan ko. It's due. I've been trying to do this. Pero I'm not really confident doing it by myself kasi parang mayroon siyang gap, parang maluwag. But I'm gonna do that later. I'm gonna do that soon before it gets cold. Pero ngayon, I don't want to get sidetracked. Dami kong medyo kalat. Ito ang mission. Kailangan natin makuha yung mga baonan. Ito yung tsura niya actually. Ganyan. That's the remote. Ayun yung bell ng bike. Ayun yung bell ng bike. Ang ingay. So yeah man, nakuha ko na. So this is how it looks like. And we got a lot more in that box. Kaya tumawag na ako ng backup. Kasi kaya kong buksan. Medyo hindi ako ganun kagaling magsara. Pakita ko. Ay, inayos ko na siya. Oo nga. Ang dami niyan. So, I think it's 470 pieces. 470? Yeah. So, yeah, I think that's gonna last us for about almost a year, 2 years. Grabe naman yung 2 years. 2 year, 1 year, a year and a half, no? It's tiring. Ang dami naming hugas ng hugas. I don't want to do that. And we are not blessed to have a dishwasher in the condo upstairs. Kaya it is what it is. So yeah, so we're gonna close down the box. Actually, Danica is closing it down already. Tapos, ayusin ko na konti yung mga gamit dito. So yeah. So itong item, ito yung tsura niya. It's enough. So after mo kumain ng lunch or ng dinner mo, tapon mo na. Kasi ayaw maghugas. So yeah, one of the things na I think it's really helpful if you're trying to cut time on ano ba tawag doon? Paghugas on doing the dishes. And if you're really hectic on your schedule, so gandang investment. This is my first time doing it. Wala talaga akong nakuha ng idea with it. It came from laziness basically. Yeah man, ang ganda diba? So yun lang. So last part, yung peel box. The shit man. The shit. Gandang investment to man. Here. Sobra game changer type of vibes. So whatever. That's Sunday, Saturday, Monday. Yeah. So yan siya. Okay. I'm always trying to cut down time. Kasi nga sobrang hectic ng work schedule ko. So doing things like yung paggagawa ng baon, yung iinom ng gamot, it really takes a lot of times. Lalo na yung kukumpilin mo sila, kukunin mo silang lahat. Kaya with this type of shit, I try to diminish at least like 5 or 10 minutes. And that's a big amount for me already. Kasi dapat on the dot lagi ako with my hours of sleep and things that I needed to do. Kasi marami talaga akong ginagawa. So, ito ang ginagawa ko. Low-key therapeutic. Therapeutic type of shit. Bakit?
Ano yan? At may nag-slide in na isa dyan. Yeah, so yeah man, so ganun ang basically. It really cuts a lot of time out of the day kasi and natatandaan mo pang inumin. One of those things. So, mag-invest ka sa pera, mag-invest ka sa health mo, mag-invest ka sa time mo. But yeah, try to cut down things that really slows you down, and I think this is one of those things na we're trying to do, like yung paunahan, ito, just to cut a little bit of time out of the day. Kasi we got more things, important things to do. Ayun lang, so ano ba? Magdi-dinner na tayo. Meron nakitang sushi. Sushi? So, I don't really know. So, kami kakain baka sushi daw. So, yeah man. So, kita-kita ulit sa next na video if ever. Bye-bye!